Kaya ko pong lutasin ang problemang iyan, bulong ng isang nanginginig na boses. Sa harapan ng Makati Chess Club headquarters, nakatayo ang isang 8 taong gulang na batang babae, nakayuko, bitbit ang kanyang lumang bag ng eskwelahan. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang printout ng problema sa ahedres, isang mahirap na bugtong na 5 tatlang na miyembro ng Ahedres Youth Academy ay hindi masagot sa loob ng 3 araw. At doon, nakasulat na ang perpektong solusyon. Si Guro Carlos, isang grandmaster ng ahedres na may 50 taon ng karera, ay nakaramdam ng panginginig ng kanyang mga kamay habang binabasa ang bawat galaw ng sagot. Ito ay isang orihinal, lohikal na perpekto at napakagandang pamamaraan na hindi niya naisip. Tumingala si Guro Carlos sa mukha ng bata. May butas ang kanyang damit, payat ang kanyang katawan, at nakayuko ang ulo niya na para bang takot na masaktan. Takot ang kanyang mga mata. Araw-araw, sinisilip ng batang ito ang mga laro sa silid ng paglalaro sa pagitan ng siwang ng pinto dahil hindi siya pinahihintulutang makapasok. Lumandas ang luha sa mga mata ni Guro Carlos. Ito ang sandali na naintindihan niya kung anong uri ng sitwasyon ang kinaharap ng batang ito upang masagot ang ganoong problema. Ngunit hanggang sa sandaling iyon, hindi niya alam na ang batang ito ang magiging bida ng isang pangyayari na magpapagulo sa buong Pilipinas. Mula rito magsisimula ang kwento ng isang 8 taong gulang na batang babae na nakasagot ng problema na hindi masagot ng mga aspiring professional sa pamamagitan lamang ng pagsilip sa mga laro mula sa siwang ng pinto hanggang sa tumuntong siya sa entablado ng isang pambansang paligsahan. Ilang araw bago iyon, sa isang lumang apartment building sa Sampaloc, Maynila, isang matalim na tinig ng babae ang tumusok sa malamig na sahig. Walang silbi, umalis ka na lang kung saan ka nararapat. Sa paanan nito, nakaupo ang isang 8 taong gulang na batang babae. Mayroon siyang tuwid na itim na buhok at malalaking, malinaw na mata ngunit palaging may anino sa kanyang mukha. Maya ang pangalan ng bata, isang bata na namumuhay ng tahimik sa bahay na iyon. Hanggang 2 taon na ang nakalipas noong nabubuhay pa ang kanyang papa at mama, ang buhay ni Maya ay talagang masaya. Maya, ahedres tayo ulit ngayon? Ang malambing na boses ng kanyang papa ay bumabalik sa kanyang alaala. Si Papa, na nagtatrabaho sa post office at isang amateur master sa ahedres, ay naglalaro kasama si Maya gabi-gabi. Mahal, tinalo na naman ni Maya ang papa niya. Ang mama niya, isang librarian, ay masayang sinasabi iyon. Para kay Maya, ang ahedres ang kanyang pinakamahusay na kalaro. Ang mga komplikadong posisyon ay madali niyang nababasa na para bang gumuguhit ng magagandang disenyo sa kanyang isipan. Ang galing mo Maya, ikaw ang kayamanan ng papa mo. Palaging pinupuri ni na papa at mama si Maya dahil sa pagmamahal niya sa ahedres. Sa bawat haplos ng malaking kamay ni papa sa kanyang ulo, nararamdaman ni Maya na siya ang pinakamamahal na bata sa mundo. Ngunit biglang natapos ang kaligayahang iyon. Isang malamig na gabi ng taglamig, sinira ng nakakagulat na tunog ng sirena ang katahimikan. Pagsabog ng gas, ang malalim na boses ng doktor ay nagwasak sa mundo ni Maya. Hindi na kailanman babalik ang dalawa. Ang 6 na taong gulang na batang babae ay naiwan mag-isa sa mundo sa isang gabi, sa libing. Hindi nakapagsalita si Maya. Hindi man lang siya nakaiyak dahil minsan, ang napakalaking kalungkutan ay nakapagpapamanhid sa tao. Ang umampon kay Maya na nag-iisang naiwan ay ang kapatid na babae ni Papa, si Tita Brenda, isang babae sa kalagitnaan ng 30s, na ang tanda ay ang kanyang makulay na kuko at amoy ng sigarilyo. Bakit ako pa ang mag-aalaga sa batang ito? Mula nang una silang magkita, malamig na ang pagtrato ni Tita Brenda. Minsan niya itong nakita bago namatay si Papa, ngunit hindi man lang siya kinausap nito. Ang mana lang ng kapatid ko, ito lang? Sumilip si Tita Brenda sa mga dokumento at bumulong. Halos walang matitira pagkabayad ng utang sa apartment. Ang kanyang mga mata ay malamig na nakatitig kay Maya. Isang babaeng ayaw sa bata at interesado lamang sa pera. Para kay Maya, ito ang simula ng mga araw na parang impyerno. Ang bigat naman ng pasanin na ito. Nang marinig ni Maya ang mga salitang iyon, naramdaman niyang ang kanyang sarili ay naging isang pasanin at sumakit ang kanyang dibdib. Ang pagkain niya ay palaging tirang-tirahan ni Tita Brenda.
Ang malamig na tira mula sa convenience store na itinatapon, ang matitigas na dulo ng tinapay, iyon lang ang ibinibigay kay Maya. Huwag kang maging mapili. Palaging sinasabi ni Tita Brenda, ang silid na ibinigay kay Maya ay isang madilim at maliit na bodega sa tabi ng pasukan. Sa sahig na may isang lumang kumot, nilalamig si Maya gabi-gabi. Dahil walang mesa o upuan, kinailangan niyang mag-aral na nakaupo sa malamig na sahig. Ang mga libro sa eskwelahan, sapat na ang mga pinamigay. Iyon ang paboritong linya ni Tita Brenda. Lahat ng damit ni Maya ay mula sa charity bazaar ng simbahan. Hindi angkop ang sukat at maraming butas. Sa bawat bulong ng mga bata sa eskwelahan, lalong yumuyuko si Maya. Si Lola Emilia, na nakatira sa kapitbahay ng apartment, ay minsan-minsan ay palihim na nagdadala ng onigiri, rice balls. Maya, kumakain ka ba ng tama? Ang mainit na onigiri na ibinigay mula sa mga kamay na punong-puno ng kulubot ang ilan sa mga kakaunting init na nararanasan ni Maya. Ngunit mayroon siyang isang lugar kung saan siya nakakaramdam ng kapayapaan. Ang Makati Chess Club Headquarters, 20 minuto ang layo mula sa bahay sa pamamagitan ng tren. Tahimik na nakatayo ang isang makasaysayang gusali at ang lobby ay puno ng init ng mga tagahanga ng ahedres. Pagkatapos ng eskwelahan, dumiretso si Maya sa chess club. Hindi umuwi si Tita Brenda hanggang hating gabi dahil sa paglalaro ng bingo o sa trabaho. Iyon lang ang tanging oras na malaya si Maya. Sa silid ng paglalaro sa ikatlong palapag ng chess club, nakasanayan na ni Maya na silipin ang mga profesional na laro mula sa siwang ng pinto sa pasilyo. Kahit na tumingkayad siya, halos hindi niya pa rin makita ang chessboard. Ngunit, hindi siya nagsasawa at nanonood siya ng mga laro ng tahimik sa loob ng maraming oras. Lalo na siyang nahumaling sa mga pampublikong pagsusuri ni Grandmaster Carlos. Ang mga magagandang galaw na inilalagay sa malaking panel board ay ang pinakamataas na sining at isang palaisipan na nagpapakilig sa kanyang puso. Subukan nating isipin ang pinakamahusay na galaw sa posisyong ito. Sa bawat tunog ng mahinahong boses ni Guro Carlos, bumibilis ang tibok ng puso ni Maya. Kapag lumalabas ang mga komplikadong pagbasa, para siyang nagbabasa ng isang dakilang kwento. Uy, nandyan na naman ang batang babaeng iyan, bulong ng isang binata sa kanyang kasama. Kawawa naman siya, araw-araw siyang nakatayo diyan. Hindi kaya dapat siyang pumunta sa reception? Ang mga batang manlalaro ay tumitingin sa maliit na batang babae sa pasilyo ng may paghamak. Ngunit siguro Carlos, na nasa desk ng komentaryo, ay walang sinabi. Siya ay isang matandang grandmaster sa kalagitnaan ng 70s. May puting buhok at isang payapang ekspresyon. Ang kanyang mga mata sa likod ng bilog na salamin ay palaging puno ng kabaitan. Habang tinitingnan ang board, minsan ay sumisilip siya sa pinto. Sa totoo lang, alam na ni Guro Carlos ang presensya ni Maya mula sa simula. Ang mga mata na puno ng dalisay na pag-usisa ng batang iyon, sadyang nagkunwari siyang hindi niya napapansin. Sa katunayan, binibigkas pa niya ng mas malakas ang kanyang mga komentaryo upang mas marinig ni Maya. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga pagbabago sa Yagura Opening. Ang boses ni Guro Carlos ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. Sumilip si Maya mula sa siwang ng pinto. Kinuha niya ang kanyang maliit na notebook at masigasig na kinokopya. Habang tinitingnan niya ito, ipinaliwanag ni Guro Carlos ang mga galaw ng mas malinaw kaysa dati. Isang hapon, pag-uwi ni Maya, nakita niyang nakaupo si Tita Brenda sa sofa nang hindi maganda ang pakiramdam. Isang maingay na variety show ang pinapalabas sa TV at umaapaw ang mga upos ng sigarilyo sa ashtray. Ang tagal mo. Saan ka na naman nagpagala-gala? Nasa silid-aklatan po, mahinang pagsisinungaling ni Maya. Kung sasabihin niyang pumupunta siya sa chess club, siguradong ipagbabawal siya. Kahit oras na ng hapunan, kaunti lang ang malamig na tira mula sa convenience store ang nasa harapan ni Maya. Nasa tabi niya si Tita Brenda, kumakain ng in-order na inihaw na karne. Wala akong pambili ng sarili mong pagkain. Kumakain si Tita Brenda ng inihaw na karne, na tila ipinapakita ang katas nito. Tahimik na kinain ni Maya ang mga malamig na tira. Sa kalagitnaan ng pagkain, nagsimulang magsulat si Maya ng mga galaw sa isang piraso ng papel na pinulot niya. Ito ang bagong variation ng Yagura Opening
na nakita niya sa komentaryo ngayon. Kailangan niyang isulat ang mga nababasa niyang galaw bago niya makalimutan. Mabilis na gumalaw ang kanyang maliit na kamay, isinulat ang mga notasyon. Nang makita ito ni Tita Brenda, sumigaw siya ng hysterical. Ginagawa mo na naman ang nakakadiri na yan. Tigilan mo na. Ang amoy ng sigarilyo ay tumusok sa kanyang ilong. Inagaw ni Tita Brenda ang papel at pinunit ito. Ikaw na walang silbi, maglinis ka na lang ng kwarto. Kumalat ang mga piraso ng papel sa sahig. Pakiramdam ni Maya, napunit din ang kanyang puso. Pilit na pinigilan ni Maya ang kanyang luha habang nanginginig ang mga kamay niya na pinulot ang bawat piraso. Ang ahedres ang tanging koneksyon niya sa kanyang namatay na papa at mama. Ang ahedres na nilalaro nila ni papa. Ang mga araw na pinupuri siya ni mama na ang galing. Sa pag-alala sa mga panahong iyon, parang sasabog ang dibdib ni Maya. Papa, mama, nami-miss ko kayo. Walang nakarinig sa mahinang bulong ni Maya. Hindi pa alam ng sino man na ang susunod na araw ay magbabago ng husto ang kanyang buhay. Nagpunta si Maya sa chess club tulad ng dati. Huminto na ang ulan mula pa kaninang umaga at sinasalamin ng basang kalsada ang sikat ng araw. Habang tahimik na iniiwasan ng mga baha, biglang huminto ang tingin ni Maya. Isang printout ang nakahagis sa pasilyo ng chess club. Lumipad-lipad ito sa hangin. Tumingin si Maya sa paligid. Nang masiguro niyang walang tao, tahimik niyang pinulot ang printout. Sa pinakaitaas, nakasulat ang mga problema sa ahedres. Sa ilalim nito, nakahanay ang mga komplikado at magagandang problema sa ahedres na hindi pa niya nakita. 127 galaw na mate, 89 galaw na mate, 63 galaw na mate. Puno ito ng iba't ibang likha. Mukhang interesante. Kuminang ang mga mata ni Maya. Umupo siya sa malapit na bench at masigasig na sinimulang lutasin ang mga problema. Para siyang naglalagay ng mga piraso ng jigsaw puzzle, binuo niya ang bawat galaw. Ito ang pinakamasayang laro sa mundo para sa kanya. Unang problema, ikalawang problema, at pangatlo, pang-apat. Madali niya itong nalutas. Pagkalipas ng 30 minuto, nalutas na niya ang lahat ng problema. Nasiyahan si Maya at gumuhit ng maliit na larawan sa gilid ng printout, isang simbolo ng bituin. Palaging sinasabi ni Papa kay Maya habang hinahaplos ang kanyang ulo, ikaw ang bituin ni Papa. Iyon ang bituin na iyon. Papa, tingnan mo, nasagutan ko lahat. Pagkatapos niyang magulat kay Papa sa kanyang isip, tahimik na ibinalik ni Maya ang printout sa lugar kung saan niya ito pinulot. Sana matuwa ang nakakita nito kapag nakita niya ang mga sagot. Iyon ang pasasalamat niya sa taong nagpahiram sa kanya ng isang magandang palaisipan. Kinabukasan, nagulantang ang research room ng chess club. Hindi ka panipaniwala sino ang nakasagot nito. Hawak-hawak ng 5 tredan na aspiring grandmasters ang kanilang mga ulo sa paligid ng printout. Hindi ba ito ang problema na hindi natin masagot sa loob ng 3 araw? Sabi ng isang binata na nakasalamin na may nasasabik na boses. Tingnan mo pa ang paraan ng pagsagot. Ang ganda. Lalo na ang pangatlong problema. Isang diskarte na hindi man lang naisip ni Guro Carlos. Ito ay isang napakahirap na problema na ginawa ni Guro Carlos para sa mga promising na kabataan ng Ahedres Youth Academy. Ito ay isang likha na lalong pinabuti ang mga klasikong problema sa ahedres. Ang problema na sinasabing aabutin ng ilang araw upang masagot ng ilang mga top class na manlalaro sa bansa ay nalutas sa loob lamang ng isang gabi kasama ang perpektong solusyon. Sino kaya ang gumawa nito? Pilit na hinuhulaan ng mga kabataan ang may sala. Si Benjo kaya? Hindi. Dapat nasa Cebu siya kahapon. Si Gino? Hindi. Hindi siya magaling sa mahabang galaw. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Guro Carlos sa silid. Ano ang nangyayari, mga bata? Ipinaliwanag ng isa sa mga kabataan ang sitwasyon. Guro, nasagutan po ang lahat kagabi. Hindi po namin alam kung sino. Kinuha ni Guro Carlos ang printout. Sa sandaling iyon, napahinto rin siya sa paghinga. Ito ay isang orihinal, ngunit lohikal na perpekto at likas na serye ng mga galaw na tila dumadaloy na tubig, kamangha-mangha. Talagang kamangha-mangha. Habang pinupuri niya ito, binasa ni Guro Carlos ang sagot ng bawat galaw. Pagkatapos, napansin niya ang isang maliit na doodle sa gilid ng sagot.
Ito ay isang simbolo ng bituin. Ang larawang ito ay nagpaalala kay Guro Carlos, ang maliit na batang babae na palaging sumisilip sa mga laro mula sa siwang ng pinto. Naaalala niya na ang takip ng notebook na hawak niya ay may parehong larawan ng bituin. Imposible, mahinang bulong ni Guro Carlos at umiling. Hindi, bata pa siya. Hindi ito posible. Siguro, dinoodel lang niya sa printout na nakita niya. Hindi maaaring masagot ng isang 8 taong gulang ang isang problema na kinakaya na ng mga trend-bundan na aspiring grandmasters. Ngunit sa isip ni Guro Carlos, bumalik ang titig ni Maya na nakatingin sa laro ng mataman. Ang imahe ng batang iyon na nakatingin sa board ng maraming oras nang hindi nagsasawa. Nagsimulang sumibol ang isang imposibleng hinala sa puso ni Guro Carlos. Kung talagang sinagot iyon ng batang iyon, maaaring ito ay isang makasaysayang pangyayari para sa mundo ng ajedrez. Nang gabing iyon, nagpasya si Guro Carlos na gumawa ng isang eksperimento. Nanatili siya sa research room at gumawa ng isang bagong problema. Mas mahirap ito kaysa sa nakaraan. Inilagay ni Guro Carlos ang problema sa parehong lugar kahapon na iniaayon sa oras kung kailan lumilitaw si Maya. At sa pagkakataong ito, nagtago siya sa anino ng haligi sa pasilyo, naghihintay sa sandali. Pagkalipas ng 3 ng hapon, lumitaw ang isang pamilyar na maliit na anino. Si Maya, ang batang babae na may lumang bag ng eskwelahan. Agad niyang nakita ang isang bagay na nakahagis sa sahig. May bagong problema na naman. Narinig niyang mahinang bulong. Masayang tumakbo si Maya at pinulot ang printout. At pagkatapos umupo sa parehong bench kahapon, agad niyang sinimulang lutasin ang problema. Tahimik na pinanood ni Guro Carlos mula sa anino ng haligi. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Nagsimulang gumalaw ng mabilis ang maliliit na kamay. Sa unang problema, sandaling nag-isip si Maya. Inilagay niya ang dulo ng lapis sa kanyang labi at tumingala sa langit. Ngunit agad siyang tila nagkaroon ng ideya at sinimulang isulat ng mabilis ang mga komplikadong galaw na parabang nagdaragdag lamang ng mga numero. Ang kanyang hitsura ay tulad ng isang batang nahuhumaling sa paglalaro. Imposible, hindi totoo. Hindi makapaniwala si Guro Carlos sa kanyang mga mata. Sa loob lamang ng 20 minuto, inilagay ni Maya ang kanyang panulat at nasiyahan siyang tumango. Natapos na niya ang lahat ng problema. At muli, gumuhit siya ng maliit na bituin sa gilid ng printout. Hindi na mapigilan ni Guro Carlos ang kanyang sarili. Lumabas siya mula sa anino ng haligi at sumigaw. Sandali, nanginginig ang balikat ni Maya. At natakot siyang tumingala kay Guro Carlos. Nahulog ang printout mula sa kanyang kamay. Namutla ang kanyang mukha at nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Kaya ko pong sagutin ang problemang iyan. Nanginginig ang kanyang boses. Matigas ang kanyang katawan at parang iiyak na siya. Yumuko siya na parang galit si Tita Brenda. Pakiusap, huwag po ninyong sabihin sa tiyahin ko. Pagsasampalin niya po ako. Nanginginig sa takot ang kanyang maliit na katawan. Nakaramdam si Guro Carlos ng sakit sa dibdib. Dali-dali siyang yumuko at mahinang nagsalita. Hindi, Maya. Hindi ako galit. Huwag kang matakot. Ayos lang. Mas mahinahon hanggat maaari, dahan-dahan niyang kinausap ang natatakot na maliit na hayop. Pinulot ni Guro Carlos ang nahulog na printout. Nang makita niya ang sagot na nakasulat doon, muli siyang napahinto sa paghinga. Ito ay mas elegante at mas orihinal kaysa kahapon. Lalo na ang mga galaw sa pangatlong problema ay mas maganda kaysa sa inaasahan ni Guro Carlos. Ito ay perpekto. Hindi. Ito ay higit pa sa perpekto. Nakumbinsi si Guro Carlos. Totoo ang batang ito. Hindi lang siya basta henyo. Baka isa siya sa mga pambihirang talento na lumalabas minsan lang sa loob ng 100 taon. Ikaw ba talaga ang nakasagot nito? Nanginginig ang boses ni Guro Carlos. Mahinang tumango si Maya. Nakatingin pa rin siya kay Guro Carlos nang may takot na ekspresyon. Paumanhin po, mukhang interesante po kasi. Yumuko si Guro Carlos sa harap ni Maya, nakapantay ang kanilang mga mata. Wala kang dapat ipagpaumanhin. Gumawa ka ng isang napakagandang bagay. Dahan-dahan itinaas ni Maya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga matang luha-luha ay nakatingin kay Guro Carlos nang may pagtataka. Hindi po kayo galit? Hindi lang galit, kundi humanga ako sa iyo.
Nakangiti si Guro Carlos. Hindi pa rin maintindihan ni Maya ang sitwasyon. Ako po si Maya. 8 taong gulang po ako. Mahina siyang nagpakilala. Maya, ang ganda ng pangalan mo. Ako si Carlos. Nagbibigay ako ng komentaryo at nagtuturo ng ajedrez dito sa chess club. Mahinang nagpakilala si Guro Carlos at nagtanong, "Kaya, Maya, saan ka nag-aral ng ajedrez?" Hindi karaniwan ang makasagot ng ganitong problema. Sandaling nag-isip si Maya bago mahinang sumagot. "Sinisilip ko po ang mga komentaryo ninyo mula sa siwang ng pinto. Saka po nagbabasa ako ng libro sa silid-aklatan. Nakarating sa ganitong antas sa pamamagitan ng pag-aaral mag-isa at sa edad na 8. Hindi ito matatawag ni Guro Carlos kundi isang himala. Inanyayahan ni Guro Carlos si Maya sa kanyang research room. "Halika, pumasok ka. Huwag kang matakot." Nang buksan niya ang pinto, sumalubong ang amoy ng lumang libro. Puno ang mga dingding ng mga libro tungkol sa ajedrez. Nakahanay sa mga istante ang 12 ng mga notasyon ng laro. Sa gitna ng silid nakalagay ang isang marilag na chessboard. Wow! Kuminang ang mga mata ni Maya habang tinitingnan ang silid. "Upo ka at uminom ng tsaa." Malambing na iminungkahi ni Guro Carlos. Sa isang maliit na cabinet ng tsaa, gumawa siya ng mainit na tsaa at inihain kasama ng isang biskwit. Habang hinahawakan ng mainit na tasa ng tsaa ng 2 kamay, unti-unting lumuwag ang pag-iingat ni Maya. "Salamat po." Ito ang unang pagkakataon na ngumiti siya ng bahagya. Sumipsip siya ng tsaa at nanlaki ang kanyang mga mata. "Ang sarap. Ang tagal na rin po simula nang uminom ako ng mainit na ganito." Sa mga salitang iyon, sumakit ang dibdib ni Guro Carlos. Bakit mo nasasagutan ang napakahirap na problema? Nagsimulang magkuwento si Maya nang paunti-unti sa tanong ni Guro Carlos. "Noong nabubuhay pa po si Papa at Mama, palagi po kaming naglalaro ng ajedrez." Lumungkot ang mukha ni Maya na si Papa ay isang post office worker at isang amateur master. Na si Mama ay isang librarian at palaging nakangiting pinapanood ang kanilang mga laro. Nagabi-gabi silang naglalaro sa hapagkainan. Sinabi ni Papa, "Ang ajedrez ay isang universal na wika. Kapag naintindihan mo ang ajedrez, magkakaroon ka ng kaibigan kahit saan ka pumunta." At pagkatapos, nanginginig ang boses ni Maya habang nagkukuwento rin tungkol sa kanyang kasalukuyang buhay. "Nakakatakot po ang tiyahin ko ngayon." Lumandas ang malalaking luha sa mga mata ni Maya kapag naglalaro po ako ng ajedrez. Nagagalit po siya. Pinupunit po niya ang mga papel ko. Nagpatuloy si Maya sa pagkukuwento habang nanginginig. "Hindi rin po ako binibigyan ng masyadong pagkain at napakalamig po sa kwarto, wala rin pong ilaw." Dahan-dahang hinaplos ni Guro Carlos ang payat na likod ni Maya. Ang pakiramdam ng mga buto sa kanyang mga daliri ay nagpaguho sa puso ni Guro Carlos. "Gaano katinding hirap kaya ang pinagdaanan ng batang ito? Kakampi mo ako, hindi mo na kailangang pasanin ng mag-isa." Sa mga salita ni Guro Carlos, umiyak ng malakas si Maya. Ito ang unang pagkakataon na ipinakita niya ang kanyang luha sa harap ng ibang tao simula nang mawala sina Papa at Mama. Gaano katagal niya kaya pinigilan ang kanyang sarili sa loob ng 2 taon? Gaano kaya siya kalungkot? Lumabas din ang luha sa mga mata ni Guro Carlos. Ayos lang. Paulit-ulit na sinabi ni Guro Carlos habang hinahaplos ang likod ng bata. Nanatili siya sa tabi niya hanggang sa tumigil si Maya sa pag-iyak. Kinabukasan, binisita ni Guro Carlos ang bahay ni Maya. Isang lumang apartment building sa Sampaloc. Madilim ang pasilyo at nalagas ang pintura sa pinto. Umaapaw ang mga flyer sa mailbox na nagpapakita ng isang napapabayaang pamumuhay. Huminga siya ng malalim bago pinindot ang doorbell. Ilang sandali lumabas si Tita Brenda na may hindi magandang mukha. Makulay na kuko at amoy ng sigarilyo. Mukhang galing siya sa bingo sa tanghali. "Sino po kayo?" "Ako po si Carlos, nagbibigay ng komentaryo at pagtuturo sa Makati Chess Club. Maari po ba tayong mag-usap sandali tungkol kay Maya?" "Maya, may ginawa na naman ba ang batang iyon?" Tumalim ang mukha ni Tita Brenda. "Napakakulit talaga ng batang iyan." Hindi po iyon ang ibig kong sabihin." Nagmadaling magkorekta si Guro Carlos. Sa katunayan, kabaligtaran po. Si Maya po ay may espesyal na talento.
Masigasig na ipinaliwanag ni Guro Carlos ang pambihirang talento ni Maya sa ajedrez, na nalutas niya ang mga problema na hindi masagot ng 3-dan na aspiring grandmasters sa isang iglap, na ang mga galaw niya ay orihinal na kinaya ng mga profesional. Henyo po ang batang iyan. Kung mabibigyan siya ng tamang pagtuturo, baka maging isang grandmaster siya na magtatala ng pangalan sa kasaysayan ng ajedrez. Ngunit tumawa lang si Tita Brenda. Ajedrez? May pera ba sa ganyan? Ikinrus niya ang kanyang mga braso at tumitig kay Guro Carlos. Sa hinaharap, sigurado. Sa hinaharap, hindi po. Dapat ngayon na. Ngayon na, sumigaw si Tita Brenda. Alam niyo ba kung magkano ang gastos sa pag-aalaga sa batang iyan? Ako po ang nagbabayad sa lahat ng pagkain at kuryente. Pilit na sinubukang kumbinsihin ni Guro Carlos. May sistema po ng scholarship. Kung magtagumpay si Maya, sigurado po sa hinaharap. Hinaharap? Sawang-sawa na po ako sa ganyang usapan. Tinitigan ni Tita Brenda si Guro Carlos. Mukhang hindi niyo po naiintindihan. Pero huwag po ninyong pakialaman ang anak ng ibang tao nang walang pahintulot. Akin po ang batang iyan. Dahil ako po ang nag-aalaga sa kanya, natural lang na pakinggan niya ang sinasabi ko. Sinabi niya ito at marahas na isinara ang pinto ng harapan. Nakatayo lang si Guro Carlos sa harap ng saradong pinto. Ang ganoong talento ay mapapanis sa kamay ng ganoong tao. Malakas na galit at kawalan ng pag-asa ang sabay-sabay na sumalubong sa kanya. Sa legal na aspeto, wala siyang anumang kapangyarihan. Walang paraan upang matulungan si Maya maliban kung papayag si Tita Brenda. Sa mismong araw na binisita ni Guro Carlos ang bahay ni Tita Brenda, kinausap din niya ang ahensya ng Child Protection. Ngunit sinabi sa kanya na mahirap kumilos agad upang protektahan ang bata kung walang nakikitang pisikal na sugat o pinsala. Kailangan pa namin ng mas maraming ebidensya, sabi ni Miss Sofia Ramirez, isang social worker, ngunit nangako siyang regular na susuriin ang sitwasyon. Hindi agad na iligtas ng batas si Maya, ngunit may inihanda si Guro Carlos. Noong araw na sinagot ni Maya ang mga problema, sinabi ni Guro Carlos kay Maya, "Bukas, kakausapin ko ang tiyahin mo. Sigurado akong maiintindihan niya kung gaano kahusay ang talento mo." Sa mga salitang iyon, namutla sa takot ang mukha ni Maya. Nang makita ang kanyang ekspresyon, mahinang idinagdag ni Guro Carlos, "Ngunit kung sakaling hindi maging maayos, mag-usap tayo. Bukas, pagkatapos ng klase, pumunta ka sa chess club, tulad ng dati. Hihintayin kita sa research room ko. Talaga po?" "Oo, syempre. Ano man ang mangyari, kakampi mo ako. Pangako." Itinaas ni Guro Carlos ang kanyang ulo. Hindi ito ang oras para mawalan ng pag-asa. Darating pa rin si Maya sa chess club bukas. Hindi nagbago ang desisyon ni Guro Carlos. "Hindi ko hahayaang masayang ang talento mo." Sa sumunod na ilang linggo, palihim na bumibisita si Maya sa chess club pagkatapos ng klase. Ang research room ni Guro Carlos ang naging bagong silid-aralan niya. Isang totoong chessboard, hindi mabilang na notasyon ng laro, at mainit na tsaa. Ito ay parang paraiso para kay Maya. Binigyan ni Guro Carlos si Maya ng iba't ibang komplikadong problema sa ajedrez. At sa bawat larangan, nalutas ni Maya ang mga ito ng mas mabilis at mas orihinal kaysa sa inaasahan ni Guro Carlos. "Maya, tingnan mo ang notasyon ng larong ito." Binuksan ni Guro Carlos ang isang lumang notasyon ng laro na sinasabing isang maalamat na obra. "Guro, pero wala po bang mas madaling paraan dito?" Umupo si Maya sa harap ng chessboard. Kahit na maliit ang kanyang katawan at hindi abot ang board habang nakaupo, ang kanyang mga kamay na may hawak na piraso ay puno ng kumpiyansa. At ipinakita niya ang isang kamangha-manghang alternatibong paraan. Isang magandang paraan na nasakop ang posisyon sa loob lamang ng 5 galaw. Ito ay isang galaw na hindi ko alam buong puso na humanga si Guro Carlos. Ang talento ng batang ito ay tunay na tunay. Habang itinuturo niya, lalong lumalim ang paniniwala ni Guro Carlos. Ang kanyang talento ay katumbas, o baka mas mataas pa, kaysa sa mga henyong manlalaro sa kasaysayan noong kanilang kabataan. "Guro, tingnan niyo po ito. Kung papalitan po natin ang opensa ng ganito, hindi po ba magiging mas versatile ang forma? Ano? Tingnan natin." "Totoo nga. Maya, nakagawa ka ng bagong opensa ngayon.
Talaga po? Natural lang po kasi. Tumawa si Maya. Para sa kanya, ang ajedrez ay nananatiling pinakamasayang laro sa mundo. Isang hapon, nakahawak sa kanyang ulo si Guro Carlos sa research room. Paano ko kaya maililigtas ang batang iyon? Naghanap siya ng iba't ibang posibilidad sa computer. Espesyal na sistema ng pagpasok, mabilis na pag-angat, ngunit lahat ay nangangailangan ng pahintulot ng magulang. Kailangan lang ba niyang hintayin na lumaki ang bata? Habang bumubuntong hininga at tinitingnan ang kanyang email, isang email ang tumambad sa kanyang mata. Ang paksa ay paanyaya sa National Amateur Chess Championship. Walang alinlangang binuksan ni Guro Carlos ang email. Ngunit habang binabasa niya ang nilalaman, lalong lumaki ang kanyang mga mata. Ito na, hindi niya sinasadyang nasabi. Ito ang pinakaprestihiyosong pambansang paligsahan sa ajedrez sa Pilipinas. Isang paligsahan na bukas sa lahat, anuman ang edad o kasarian. Ang premyo sa pagkapanalo ay 3 milyong piso. Kahit ang second place ay 1 milyong piso. Sapat na ito para patahimikin ang sakim na si Tita Brenda. At higit sa lahat, ang mahalaga ay ang seksyon ng kwalifikasyon. Lahat ng amateur, maliban sa mga profesional na manlalaro. Walang limitasyon sa edad. Ibig sabihin, qualified din si Maya. Masiglang tumayo si Guro Carlos mula sa kanyang upuan. Ito lang ang paraan. Kung mananalo siya, hindi na makatutol si Tita Brenda. At kung mananalo si Maya, makukuha niya ang atensyon ng publiko. Wala nang makaka-ignore sa talento ni Maya. Agad na tinawagan ni Guro Carlos si Maya. Oras pa iyon na nasa bingo pa si Tita Brenda. Maya, makapuntak ka ba ngayon sa chess club? May mahalaga tayong pag-uusapan. Pagkalipas ng 30 minuto, tumatakbo si Maya sa research room, hingal na hingal. Guro, ano po iyon? Ipinaliwanag ni Guro Carlos ang tungkol sa paligsahan sa nababalisa na mukha ni Maya. Unti-unting kuminang ang mga mata ni Maya. Makikipaglaban po ako sa mga amateur grandmaster mula sa buong bansa, pero 8 taong gulang pa lang po ako. Walang kinalaman ang edad, mariing sinabi ni Guro Carlos. Sa galing mo, sigurado akong mananalo ka, at naintindihan din ni Maya. Baka ito na ang tanging pagkakataon para baguhin ang kanyang kapalaran. Opo, gagawin ko po. Isang maliit ngunit desididong boses. Sigurado po akong mananalo ako. Dahan-dahang inilagay ni Guro Carlos ang kanyang kamay sa balikat ni Maya. Hawakan mo ang sarili mong kinabukasan sa sarili mong kamay. Kinailangan ng pirma ng magulang para sa pagpaparehistro sa paligsahan, ngunit nag-ayos si Guro Carlos ng espesyal na proseso sa pamamagitan ng Ajedrez Federation. Mula noon, nagsimula ang espesyal na pagsasanay ni Guro Carlos at Maya. 2 buwan na lang bago ang paligsahan. Hindi ito sapat na panahon para sa paghahanda, ngunit ang kakayahan ni Maya na matuto ay pambihira. Ang paligsahan ay isang tournament na sumusubok sa pangkalahatang kakayahan, kaalaman sa mga opensa, pagpaplano sa gitnang bahagi, katumpakan ng pagbasa sa huling bahagi. Hindi lang basta sa pag-compute, kundi imahinasyon at kakayahang umangkop ang kinakailangan. Sinasabi nilang mas mataas ang antas ng paligsahan ngayong taon kaysa dati. Maglalaban daw ang mga malalakas na amateur at maging ang mga dating 3 dan mula sa Ajedrez Youth Academy, bulong ni Guro Carlos, na may kalahating pag-aalala at kalahating pag-asa. Akala niya, baka mahirapan si Maya, ngunit may iba nang iniisip si Maya. Guro, tungkol po sa variation ng Yagura, paano po kung isakripisyo natin ang isang pyesa sa gitna? Nagulat si Guro Carlos sa biglaang tanong, isasakripisyo ang isang pyesa? Iyon ay isang galaw na hindi maiisip sa normal na pag-iisip. Ngunit sa pagsasakripisyo ng pyesa, magugulo ang depensa ng kalaban at doon, biglang mabubuksan ang ruta ng pag-atake. Hindi po ba? Kuminang ang mga mata ni Maya habang nagpapaliwanag. Sa 5 galaw na ito, makakapag-promote po ang rook. Napahinto sa paghinga si Guro Carlos. Nakuha na ng 8 taong gulang ang esensya ng ajedrez. Magaling na obserbasyon. Sa pagtalikod sa nakasanayan, mabubuksan ang bagong landas. Nahumaling si Maya sa pagsasanay na parang isda na nakakita ng tubig. Naghahanap siya ng mga notasyon ng laro sa silid-aklatan. Sinasaliksik ang pinakabagong impormasyon sa laro sa internet at inaanalisa ito sa kanyang sariling paraan. Guro, tungkol po sa galaw na ito,
Hindi po ba magiging mas matibay ang depensa kung baliktarin natin ang King's Castle? Mabilis na naayos ang mga komplikadong posisyon. Ano? Hindi ko pa naisip ang ganoong ideya. Nagulat siguro Carlos. Akala niya ay siya ang nagtuturo ng ahedres, ngunit sa katunayan, siya ang natututo kay Maya. Isang hapon, masayang tumakbo si Maya sa research room. Guro, nakita ko po. Hawak niya ang isang lumang libro ng mga sikat na laro. May pattern po na pareho sa mga laro ng mga sikat na Grandmaster noong nakaraan at sa pinakamahusay na galaw ng AI chess ngayon. Umupo si Maya sa harap ng chessboard at sinimulang ayusin ang mga piraso. Kapag pinagsama natin ito at isama ang ideya ng pagsasakripisyo ng piyesa, tingnan ninyo po, maaari nating makamit ang isang universal na forma na kayang sumagot sa anumang opensa. Nawalan ng salita siguro Carlos. Ito ay isang tuklas na hindi man lang lumalabas sa mga research group ng mga profesional. Hindi, baka higit pa doon. Guro, hindi lang po ito basta isang opensa. Kung gagamitin po natin ang ideyang ito, anumang gawin ng kalaban, ziran akong nakikita ang pinakamahusay na depensa. Maya, gaano kalaking potensyal kaya ang tinatago mo? Tumawa lang si Maya. Ang ahedres ay talagang nakakatuwa. Parang alam ng bawat piyesa ang kanyang papel. Para sa kanya, ang ahedres ang pinakakapana-panabik na laro sa mundo. Ang mga araw ng pagsasanay ay masayang panahon din para kay Maya. Ang pananaliksik niya, kasama siguro Carlos, ang mga bagong tuklas at ang mainit na tsaa. Dito, parang bumalik ang mga panahong nawala niyang pamilya. Ngunit, pag-uwi niya, naghihintay ang katotohanan. Ang tagal mo, anong ginagawa mo sa silid-aklatan? Ang malakas na boses ni Tita Brenda ay umalingaw-ngaw mula sa pintuan. Tahimik lang na nakayuko si Maya. Ang pagpunta sa chess club ay isang ganap na sekreto. Kung malaman ito, matatapos ang lahat. Isang gabi, patuloy na nag-aaral si Maya ng ahedres na nagtatago sa bodega. Gumagamit siya ng maliwanag na ilaw ng lumang smartphone ni Tita Brenda. Dahil pinatay ni Tita Brenda ang breaker ng bodega, sinasabing sayang ang kuryente. Nanginginig ang mga kamay ni Maya habang isinusulat niya ang mga notasyon ng laro sa kanyang notebook. Ito ang isang bagong ideya na ipapakita niya kay Guro Carlos kinabukasan. Papa, Mama, panoorin niyo po ako, mahina niyang bulong. Nagsisikap po ako. Ang liwanag ng screen ng smartphone ay kumikislap at ang anino ni Maya ay kumikilos sa dingding. Sa maliit na bodega, isang ilaw para sa kinabukasan ang tahimik na nagsisimulang umilaw. Isang linggo, bago ang paligsahan, umabot sa kamanghamanghang pagiging perpekto ang kakayahan ni Maya, flexible na pagpaplano na kayang umangkop sa lahat ng uri ng opensa, tumpak, at walang kamaliang pagbasa sa huling bahagi, at orihinal na mapanganib na galaw na walang sinuman ang makaka-expect. Nakumbinsi siguro Carlos matapos makita ang kanyang paghahanda. Sigurado akong mananalo siya dito, ngunit malungkot ang ekspresyon ni Maya. Guro, paano po kung matalo ako? Baka hindi na po ako makapunta dito. Dahan-dahang hinaplos ni Guro Carlos ang ulo ni Maya. Ayos lang, hindi ka matatalo. Ngunit anuman ang mangyari, tandaan mo, kakampi mo ako. Lumabas ang luha sa mga mata ni Maya. Opo, salamat po, Guro. Gaano po kaya ako kasaya sa loob ng 2 buwan na ito? Nagpatuloy si Maya habang nakatingin sa labas ng bintana. Kahit matapos ito, hindi po ako manghihinayang. Hindi ito ang katapusan. Ito ang simula, matigas na sabi ni Guro Carlos. Dumating ang araw ng paligsahan. Ang venue ay ang Philippine International Convention Center, PICC. Sa malawak na bulwagan, nagtipon ang mga amateur grandmaster mula sa buong Pilipinas. Naglakad si Maya at Guro Carlos sa gitna ng mga adult at high school student na may kumpiyansa sa kanilang mga mukha. Nang makita ng staff sa reception ang impormasyon ng rehistrasyon ni Maya, nanlaki ang kanilang mga mata. 8 taong gulang? Hindi ba ito mali? Ang regulasyon ay nagsasaad na lahat ng amateur, maliban sa mga profesional na manlalaro. Walang limitasyon sa edad, walang problema, mahinahong sagot ni Guro Carlos. Pagpasok nila sa bulwagan, lalo silang napansin. Isang batang babae na wala pang 130 centimeters ang taas. Malinaw na isang kakaibang presensya. Nagbubulungan ang mga nakapaligid na kalahok
at mayroon pang hayagang nanliliit. "Uy, miss, nawawala ka ba? Hinahanap mo ba si mama mo?" Ngunit hindi pinansin ni Maya. Dumiretso siya at umupo sa kanyang itinalagang upuan kasama si Guro Carlos. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita lamang ng pag-asa sa pinakamahusay na laro na magsisimula. Nagsimula ang opening ceremony. Ipinakilala ang punong hukom, mga miyembro ng Philippine Chess Federation, mga dating Grandmaster. Naghanay sa hukuman ang mga iginagalang na personalidad sa ahedres. Kung gayon, sisimulan na natin ang unang round. Umalingaw-ngaw ang anunsyo ng host. Inilabas ang tournament bracket sa malaking screen. Sa tabi ng pangalan ni Maya, nakasulat ang 8 taong gulang, grade 2 elementary. Nagulat ang bulwagan. Ang una niyang kalaban ay isang matibay na amateur grandmaster. Nang umupo ang 40 kong anyos na lalaki sa harap niya, tiningnan niya si Maya nang may ngiti. Ngunit pagkalipas ng 30 galaw, nagsimulang magbago ang kanyang ekspresyon. Nagsimulang lumipad ang mga galaw ni Maya mula sa direksyon na walang sinuman ang makaka-expect. Nag-resign ang lalaki sa 62 galaw. Hindi makapaniwala ang lalaki habang nakatingin sa board. Second round, third round. Sunod-sunod na nanalo si Maya. Sa bawat laro, lalong lumaki ang bulungan sa bulwagan. Totoo bang 8 taong gulang lang ang batang iyan? Ang galing niya sa huling bahagi, parang profesional. At pagkatapos, ang semifinals. Ang kalaban ay si Lance Reyes, 15 taong gulang. Isang henyo sa ahedres na bagong nag-graduate mula sa Ahedres Youth Academy bilang isang 3 dan. Siya ang nangungunang kandidato para sa kampeonato bago magsimula ang paligsahan. "Maliit, ang galing mo at nakarating ka rito. Ngunit kung ako ang kalaban mo, hindi sapat ang swerte lang para manalo." Buong kumpiyansa na inayos ni Lance ang mga piraso. Tahimik lang na yumuko si Maya. Nagsimula ang isang matinding labanan mula sa simula. Ang tumpak na pagbasa ni Lance at ang malayang pag-iisip ni Maya ay nagbanggaan. Sa gitnang bahagi, nagpakawala si Maya ng isang galaw na walang sinuman ang nag-expect. Isang pagsasakripisyo ng piyesa na hindi maiisip sa normal na pag-iisip. Natahimik ang bulwagan. Nagulat ang profesional na nagbibigay ng komentaryo. "Hindi ba ito isang masamang galaw?" "Hindi, sandali." Pagkatapos basahin ang susunod na galaw, sumabog ang epekto ng pagsasakripisyo ng piyesa. Gumuho ang depensa ng kalaban mula sa loob. Namutla ang mukha ni Lance. Pilit siyang lumaban, ngunit ang pagbasa ni Maya ay umabot pa sa susunod na mga galaw. Sa 98 galaw, yumuko si Lance. "Talo ako." Sandaling nakatitig si Lance sa board pagkatapos ay tumingala at tiningnan si Maya. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng pagkabigo, kundi ng purong pagtataka. At sa wakas, ang finals. Nagbago ang kapaligiran sa bulwagan. Ipinapakita ang mga galaw ng laro sa malaking screen ng real-time at live na ipinapalabas din sa internet sa buong bansa. Mahigit 500 manonood ang nakatingin ng tahimik. Ang kalaban sa finals ay isang 30 anyos na amateur grandmaster. Ang lalaking ito ang nangunguna sa Philippine Amateur Chess Federation na nagkamit ng 3 sunod-sunod na national title. Nagsimula ang laro. Tahimik ang pag-ayos ng mga piraso sa simula. Pagdating sa huling bahagi, naging matindi ang labanan, hindi nagpatalo ang bawat isa. Ngunit sa huling bahagi, muling nagpakawala si Maya ng isang galaw na hindi pa nakikita ng sinuman. Ito ay ang natatanging mapanganib na galaw ni Maya na pinaghusayan niya sa loob ng 2 buwan na pagsasanay kasama si Guro Carlos. Isang ganap na bagong galaw na pinagsama ang esensya ng mga klasikong laro at mga ideya na hindi man lang nagawa ng AI. Nagulantang ang commentary room. "Ano ang galaw na ito? Hindi ko pa ito nakita." "Sandali. Ang katotohanan na naging matagumpay ang galaw na ito ay nangangahulugang na bago ang lahat ng nakaraang teorya." Nanginginig ang boses ng dating grandmaster na nagbibigay ng komentaryo. "Maaaring ito ay isang makasaysayang galaw." Sa 112 galaw, yumuko ang amateur grandmaster. "Talo ako." Pagkatapos ng sandaling katahimikan, isang malakas na palakpakan ang pumuno sa bulwagan. Lahat ng hurado ay tumayo. Ito ang pinakamalaking pagpupuri sa araw na iyon. Ang mga pangungutya ay mabilis na naging paghanga at ang pagtataka ay naging paggalang. Ang mga matatandang una ng nangutya kay Maya
ay nakatingin na ngayon sa kanya ng may paggalang. Sa wakas, baka malaya na ako. Yakap-yakap ni Maya ang tropeo habang nakatingin sa kalangitan. Papa, Mama, nagawa ko po. Nang gabing iyon, dala ni Maya ang premyong tseke sa pagkapanalo at hinarap si Tita Brenda. Nasa tabi niya siguro, Carlos. Sa TV, ang pagkapanalo ni Maya ay nangungunang balita. Tiningnan ni Tita Brenda ang screen ng TV at si Maya nang salitan na may hindi makapaniwalang mukha. Nanalo sa pambansang paligsahan, ang batang ito, ngunit nang makita niya ang numerong 3 milyon sa tseke, biglang nagbago ang ekspresyon ni Tita Brenda, 3 milyong piso. Kumislap ang kanyang mga mata sa pagnanasa. Inagaw ni Tita Brenda ang tseke mula sa kamay ni Maya at nagsimulang magsaya. Ang galing! Ang galing! Talaga nga namang pamangkin ko. Makakabili na ako ng bagong bag, makakapunta na ako sa host club. Bigla niyang niyakap si Maya at idinikit ang kanyang pisngi. Ang amoy ng sigarilyo at murang pabango ay tumusok sa kanyang ilong. Aking mahal na Maya, ang pag-aalaga ko sa iyo ay nagbunga. Sa nakakadiring pagbabago ng kanyang ugali, malamig lang ang tingin ni Maya. Akala ba niya ay maitatago niya ang 2 taon ng pang-aabuso sa ilang salita? Ang perang iyan, mariing sabi ni Maya, isang malakas na boses na hindi pa niya narinig. Ibibigay ko po sa chess club. Tumigil si Tita Brenda. Naging yelo ang kanyang ngiti. Anong pinagsasabi mo? Ito ang pera na nakuha ko sa sarili kong pagsisikap. Kaya ako ang magdedesisyon kung saan ito gagamitin. Biro ba yan? Namula ang mukha ni Tita Brenda. Pera ko yan. Natural lang na akin yan dahil ako ang nagpalaki sa'yo. Hindi po. Sa unang pagkakataon, diretsong tiningnan ni Maya si Tita Brenda. Ang batang babaeng palaging nakayuko ay ngayon ay buong pagmamalaking itinaas ang kanyang ulo. Ibibigay ko po ito bilang pondo sa pananaliksik sa chess club. Kung nasaan po siguro Carlos na tumulong sa akin, huwag kang magpatawa. Sumigaw si Tita Brenda. Rumurok ang kanyang mukha sa galit. Sino ang akala mo kung sino ang nagpanatili sa iyong buhay? Walang utang na loob. Sa mismong sandali na susugurin ni Tita Brenda si Maya, pumagit na si Guro Carlos. Tama na. Isang mahinang boses na pinipigilan ang galit ni Guro Carlos. Nakaraniwang mahinahon, wala ka ng karapatan na ikulong si Maya. Mula sa likuran ni Guro Carlos, ilang anino ang pumasok sa pintuan, mga social worker, mula sa Child Protection Agency at mga pulis. Ano ito? Naguluhan si Tita Brenda. Kalmadong sabi ni Miss Sofia Ramirez, isang veteranong social worker na may 15 taong karanasan. Kinukumpirma po namin ang kalagayan ng pamumuhay ni Maya. Nagpunta ang mga pulis sa bodega at pagbalik nila, galit ang kanilang mga mukha. Napakasama, walang kuryente, walang maayos na higaan. Para itong bodega, nagpatuloy si Guro Carlos. Ang paligsahan ngayon ay live na ipinapalabas sa buong bansa. Naging malinaw ang lahat ng dahilan kung bakit nag-aral mag-isa si Maya at kung bakit kailangan lang niyang sumilip sa mga laro mula sa siwang ng pinto. Mabilis na namutla ang mukha ni Tita Brenda. Sa harap ng buong bansa, nabunyag ang lahat. Poprotektahan namin si Maya, simula ngayon, idineklara ng social worker. Kayo po ay sasailalim sa formal na investigasyon sa susunod na mga araw. Teka, ang pera, sumigaw si Tita Brenda. Ngunit walang nakinig sa kanya. Nabunyag ang lahat ng pang-aabuso na ginawa niya sa loob ng maraming taon. Hindi lang si Tita Brenda, kundi maging ang pera na pinapahalagahan niya ay tinalikuran siya. Sinasabi na si Tita Brenda ay sinentensiyahan ng malaking multa at community service. Bago sumakay sa sasakyan ng Child Protection Agency, sandaling huminto si Maya at lumingon sa bahay. Ang lugar kung saan niya pinagdaanan ang mga araw na parang impyerno. Ngunit dahil din sa pagtitiis niya doon kaya siya ngayon ay naging siya. Naalala niya ang gabi na isinulat niya ang mga notasyon ng laro sa ilalim ng ilaw ng smartphone sa malamig na bodega. Paalam, mahina niyang bulong. Hindi na siya kailanman babalik. Humakbang si Maya at nagsimulang maglakad. Pagdating niya sa chess club, isang hindi inaasahang tanawin ang bumungad. Maraming tao ang nagtipon sa harap ng gusali. Mga grandmaster, mga tagahanga ng ahedres, at maging ang media. Congratulations, Maya. Ikaw ang ipinagmamalaki ng chess club.
Sinalubong si Maya ng mainit na palakpakan at hiyawan. Ang batang babae na palaging sumisilip sa mga laro mula sa siwang ng pinto ay ngayon ay buong pagmamalaki na pumasok sa pangunahing pintuan. Lumabas ang presidente ng Philippine Chess Federation. Maya, upang ipagdiwang ang iyong tagumpay, nais ka naming tanggapin bilang isang special cadet member ng Philippine Chess Federation. Nanlaki ang mga mata ni Maya sa gulat. Special cadet member, ako po? Tama. Buong suporta namin ang iyong kinabukasan, dagdag ng presidente. At ang 3 milyong piso na inialok mong i-donate ay gagamitin namin bilang pondo para sa iyong edukasyon at pamumuhay. Ang lahat ng gastusin sa pamumuhay at pananaliksik ay sasagutin ng Federation. Lumandas ang luha sa mga mata ni Maya. Talaga po? Inilagay ni Guro Carlos ang kanyang kamay sa balikat ni Maya. Natural lang, maaari ka nang maglaro ng ajedrez nang walang pag-aalala. Walang sinuman ang makakaistorbo sa iyo. Habang nagpapasalamat sa alok ni Maya na magbigay ng donasyon, nagpasya ang Chess Federation na gumawa ng espesyal na hakbang. Gagamitin ang premyo bilang pondo upang ganap na suportahan ang kinabukasan ni Maya at ang kanyang edukasyon. Ang isang maliit na silid ng manlalaro na pinamamahalaan ng Federation ang naging bagong tahanan ni Maya. Isang maliwanag na silid na nakaharap sa timog. Mula sa malaking bintana, makikita ang skyline ng Makati. Hindi na isang madilim at malamig na bodega, kundi isang mainit na espasyo na puno ng sikat ng araw. Ito ang iyong bagong kwarto, mahinang inakay ni Miss Nena na nag-aalaga kay Maya. Sabihin mo lang kung may problema ka. May malambot na kumot sa kama, mga bagong gamit sa pag-aaral sa mesa, at maayos na nakahanay ang mga libro sa ajedrez sa bookshelf. Sa gitna ng silid, nakalagay ang isang bagong chessboard. Akin po lahat ito? Dahan-dahang tiningnan ni Maya ang silid na parang hindi makapaniwala, parang panaginip po. Umupo siya sa kama. Sa pakiramdam ng malambot na kumot, hindi napigilan ni Maya ang umiyak. Mainit, talagang mainit. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, nakatulog siya ng may kapayapaan. Hindi na kailangan pang matakot o magtago. Simula bukas, maaari na siyang pumasok sa chess club mula sa pangunahing pintuan ng buong pagmamalaki. Mabilis na naging usap-usapan ang presensya ni Maya, ang 8 taong gulang na henyo, espesyal na cadet member ng Chess Federation. Ang tagumpay na nakamit sa kabila ng pang-aabuso, mga pahayagan, TV, internet, lahat ng media ay nagbalita tungkol sa kwento ni Maya. Isang araw, dumating ang isang sulat. Ang nagpadala ay ang National Broadcasting Network, NBN. Lubos kaming humanga sa inyong laro, Miss Maya. Nais po namin kayong imbitahan bilang isang espesyal na panauhin sa NBN Chess Tournament. Sa isang 8 taong gulang na batang babae, isang pambihirang pangyayari ang imbitasyon mula sa NBN. Guro, totoo po ba ito? Tumakbo si Maya sa research room, hawak ang sulat. Oo, syempre. Gusto mo bang lumabas? Opo, gusto ko po. Hindi maitago ni Maya ang kanyang kaba. Isang buwan pagkaraan, sa NBN studio, isang pambansang palabas sa ajedrez. Sa kabilang screen, milyon-milyong manonood ang nakatingin. Lahat ay nakaupo sa harap ng TV upang pakinggan ang kuwento ng henyong batang babae. Magandang araw po sa lahat, nakatayo si Maya sa harap ng kamera. Sa pagkakataong ito, may inihanda na silang custom na unan para sa kanya. Kumalat ang malambot na tawa sa studio. Ako po si Maya, isang 8 taong gulang na mahilig sa ajedrez. Ngumiti si Maya sa mga manonood sa kabilang screen. Ngayon po, ibabahagi ko sa inyo ang mahalagang bagay na itinuro sa akin ng ajedrez. Milyon-milyong tingin ang nakatutok sa maliit na batang babae. Ang batang babae na dating nakasilip lang sa mga laro mula sa siwang ng pinto, ay ngayon ay nakatayo sa entablado na umaabot sa mga tahanan ng buong Pilipinas. Ang kuwento ni Maya ay nagsisimula pa lamang. Kumusta ang kuwento ngayon? Si Maya ay nakasilip lamang sa mga laro mula sa siwang ng pinto. Kung nahuhuli siyang nagsusulat ng mga notasyon ng laro sa bahay, pinupunit ang mga papel at sumisigaw ang kanyang tiyahin. Ngunit hindi sumuko si Maya. Sa malamig na bodega, sa ilalim ng ilaw ng smartphone, patuloy niyang inukit sa kanyang isipan ang mga notasyon ng laro. Ang ajedrez ang tanging koneksyon niya sa kanyang namatay na papa at mama.
May magsasabi marahil na posible lang ito dahil henyo si Maya, ngunit sa tingin ko ay kaunti itong iba. Ang talento ay simula pa lamang. Sa isang lugar na walang sinuman ang nakakakilala sa kanya, sa isang kapaligiran na walang sinuman ang sumusuporta sa kanya, ngunit araw-araw niyang pinuntahan ang chess club. Naniniwala ako na ang bawat hakbang na iyon ang nagpabago sa buhay ni Maya. At may isang tao na nakapansin sa kanyang mga hakbang. Hindi lang basta nilampasan ni Guro Carlos ang maliit na batang babae sa likod ng pinto. Ang mundo minsan ay malupit, ngunit minsan, ang isang mainit na tingin mula sa isang tao ay maaaring magbago ng buong mundo ng isang tao. Sa tingin ko, iyan ang itinuturo sa atin ng kuwento ni Maya.